Magandang araw. Ngayon mag-aayos tayo nitong front aircon vent. Ito medyo maluwag na yan, bumabagsak na yan. So gagawa natin ng paraan para hindi siya bumagsak. Hindi katulad nito isa, itong isa ayos oh. Pero actually, nasira na rin to, inayos ko lang. Magugulat kayo kasi yung diferensya niyan, maliit na piraso lang, maliit na bagay lang, pero ang laking abala, ang laking kapangitan ba sa kotse pag kailangan mong laging hawakan, kailangan mong laging itama sa iyo. Kung minsan sinisingitan natin ng mga papel yan para hindi gumalaw Pero ngayon, susubukan nating ayusin, gagamitan natin ng mga simpleng gamit lang katulad ng mga sinelas o kaya mga goma na pwede nating gamitin ikabit para hindi na siya bumabagsak. So una, tatanggalin natin to, itong buong bahagi na to. Yan. Nakaklip lang yan So tanggalin natin, subukan natin tanggalin ha. Gagamitan natin ng screwdriver para may angat siya, o kung meron kayong ibang pangangat, pwede. So ito, naangat ko na siya. Tatanggalin natin unti-unti. Yan, tatanggalin natin yung buong part na to para makalas natin yan. Now, pag hinilan nyo yan, meron kayong makikitang mga wire sa loob. Ayan. Kailangan tanggalin mo rin yan para matanggal mo ng buo ito. So, aalisin mo siya unti-unti. Ayan, pag natanggal nyo na yan, susungkitin mo lang to sa gilid para makalas mo siya. Ayan, susungkitin mo sa magkabilang gilid yan. Tatanggal mo ng buo. Kaya tatanggalin din natin tong kabila. Ayan, so makikita nyo, ni-repair ko na rin lang yan. Susungkitin mo dito sa magkabilang gilid. Ayan. Dito. Ito yung maliit na piyesa na sinasabi ko na malaking abala. Ito, yung maliit na yan, gumagalaw yan. Pag natanggal yan, yan yung nagiging dahilan kaya bumabagsak, nawawala sa align yung yung air vent natin. So itong isa wala. Yan nadurog na kasi yan, nabasag. So yan yung igagawa natin ngayon. Kukunin natin to para maging pattern natin. Tapos magkakat tayo. Gagamit tayo ng goma o kahit na lumang sinelas. Ito yung itsura niya pag natanggal. Yan yun. So pag tinanggal mo na siya doon, ganyan lang siya. Ito yung likod. Yan yung likod. Ito yung harap. Dito nakakabit yan. Yan, dyan natin tinanggal yan kanina. So, gagawa tayo nito gamit ang isang rubber o lumang sinelas. So, ayan yung nagawa natin. Ginamitan ko ng sinelas. Lumang sinelas. Para ma-shape ko at magsakto. So mapapansin nyo, sira-sira na rin yan. Nabali na yung kanya, Kaya ginamitan ko na lang siya ng tie wire na manipis. May nabibili niyan sa Shopee. Ito rin, naputol na Kaya ni-repair ko na lang. So ginawa na lang natin ng paraan para hindi siya kumalas-kalas. At para magamit mo ng isang buo, ayan, magalaw siya, okay naman. So, pag natuyo na tong glue nito, ganoon din yan. So, yung glue na ginamit ko dyan, yung all-purpose glue rin. Nabili ko lang sa Shopee. Yung pwede sa fabric, pwede sa metal, ayan. Tapos, ito yung original na pinagkopyahan natin. Yung maliit na piraso na yan. Itong maliit na piraso na to. Yan lang yung nababasag, kaya
nawawala sa align o nalalaglag yung mga air vent natin. So pag nabasag yan, talagang kakalog yung air vent mo. So sinubukan ko na to. Finit ko muna doon sa lalagyan niya. Okay naman. Hindi na siya gumagalaw, mahigpit siya. No? Mahigpit yung pagkakakabit. Saka namumove mo siya up and down. Pero hindi nalalaglag. So yun. So mamaya pag natuyo na to, pag okay na yung glue niya, ikakabit na rin natin siya. So patutuyuin ko lang sandali. Okay, so ito ikakabit na natin. Ito yung ni-repair natin, yung ginawa natin ng paraan. Ayan, so una natin ikakabit yan. Papasok natin dito. Maglalak yan, magkiklik yan. So tulak mo lang dahan-dahan. Tapos maririnig mo magkiklik yan, ayun. Nakalak na yan. So makikita mo pag chinik mo siya sa harap, yan, ganyan yung tsura niyan. So gumagalaw, nagagalaw mo siya pero hindi siya laglag, di ba? Tapos dahil ni-repair natin yung loob, makikita mo gumagalaw din siya, oh, lahat sabay-sabay, oh. So walang problema. Okay, papasok na natin yung pangalawa. Yung pangalawa, di-repair din natin ng konti kasi nabali na. So dahan-dahan din natin ipapasok yan. Hopefully tuyo na siya, no? So pasok natin dahan-dahan. Oops, sorry, medyo malaki kamay ko. Ayan. Itong pangalawa, medyo masikip siya kasi nakakabit na yung una. Pero once na napasok na siya sa slot, dahan-dahan mo na siya itulak sa gilid. Wag doon sa may ano. Sa gilid mo na siya tutulak. Maglalak yan. Yun, naglock na isa. Ayun, dalawa na. So yan na siya. Pag tinignan mo siya sa harap, hindi siya bagsak. Yan. Ba, hindi na rin siya bagsak. Hindi mo na kailangan ng papel. Hindi mo na kailangan ng pang-ipit. Tapos ngayon, kakabit mo na siya. Babalik mo na lahat ng mga tinanggal mong wire. Yan, yung mga wire na yan, kakabit mo unti-unti. Tapos papasok mo na siya. Ibabalik mo na, ipupush mo lang kasi nakaklip nga lang yan. Ayan. So yun. Okay? Ayan mga lods. Nakakabit na. So makikita mo wala na yung bagsak. Gumagalaw siya na maayos. Ayan, gumagalaw na maayos. Pati ito. So okay siya. Ito ayoko munang galawin yung air vent niya kasi pinapatuyo ko pa yung glue na ginamit natin. Pero nakikita mo ayun yung inayos ko sa loob, di ba? Kulay green. Ito matagal na to. Ito wala tong glue. Bagkus kasi dahil buo yung nasira dyan. So tinali ko talaga siya ng wire. Yan. So nagawa natin. Tsinelas lang ang kailangan. No, kailangan lang tiyaga tsaka konting glue. Konting diskarte. Ayan. Wala kasi mabibili ng maliit na pyesa na yun eh. So talaga kailangan mong mag-manufacture. No? Kailangan mong gumawa ng sarili mong diskarte para lang dun sa maliit na pyesa na yun. Ayan. Sige, salamat. Sana nakatulong.